Hello, what's up mga idol? Welcome ulit for another content. And for today's video, ayan na. I-full review natin ng isa sa pinakamaingay na smartphone ngayon ni Vivo, which is a Vivo Y11D. Sulit kaya to? Tara, pag-usapan natin. So yan, for today's content mga idol, pag-uusapan natin itong very popular ngayon na smartphone ni Vivo, which is a Vivo Y11D. So full review na natin siya. Dito ko nabibigay yung final thoughts ko dito sa smartphone na to, kung maganda ba siya or sulit ba for its price. Pero pinaka main question, ano nga muna ba ang suggested retail price itong Vivo Y11D? So ang SRP po nito mga idol, medyo hefty. It's 10,000 pesos for the 4GB 128 and 12,000 pesos for the 4GB 128. Pero ito na magandang balita. Pag binili nyo yan sa official store ni Vivo sa online, dito sa ating link, tap mo yung video, may shopping button dito. Mura nyo lang makukuha ang Vivo Y11D. Usually around, nag-range, pag sale, 7 to 8,000 pesos, 9 to 10,000 pesos po yung mga variants na, di ba? Laki rin na makukuha yung discount. At syempre, for a specific consumer, malaking bagay na po kahit 1,000 pisong discount, diba? Compare pag bibili nyo sa mall na medyo mahal, and I think for its price is medyo hindi reasonable yung kanyang SRP. Kaya magandang balita nga, may mga online platforms na nag-o-offer para sa inyo ng murang smartphone lang with a reasonable with the reasonable specifications like the Vivo Y11D. Again dito lang kayo bibili sa ating link dahil meron po tayong exclusive discount voucher upon checkout. Pag click yung link na yan, may magge-generate pong discount voucher upon checkout na up to 1 to 2,000 additional discount dyan bukod sa sale price niya sa online. Okay? So sa video natin na to, tatalakayin natin ang mga specifications nito, speaker test, camera test, and overall performance ng Vivo Y11D. So next mga idol is pag-usapan natin yung mga specifications si Vivo Y11D. Ano ba yung mga nagustuhan ko? Ano ba yung mga hindi ko nagustuhan na specifications na itong smartphone na to for its price? Again, i-compare na lang natin siya sa sale price na 7 to 10,000 pesos, mas better. Kasi yan naman din yung makukuha natin presyo sa mall. Pero ulitin ko, pag bibili kayo sa mga offline stores like sa mall, iba po ang makukuha niyong presyo, baka SRP po na medyo mataas po. Kaya dito lang kayo bibili sa ating link. So unang-una, the displays. Display screen size is all goods. Notch, medyo nakakalungkot lang talaga. It's notch display at hindi siya at least AMOLED, diba? So for its price, dapat ang reasonable na display na nakikita natin is AMOLED display. Pero yun nga, nakakalungkot na naman na parang patras po ang specifications natin dahil sa AI. Alam nyo naman ang AI, inubos ang mga RAM, kaya nagkaroon ng RAM shortage. Kaya yung mga ibang specification ng smartphone, nagko-cost cut sila para ma-maintain pa rin yung affordable na smartphone para sa inyo. Okay? So, yun nga lang, it's not AMOLED, it's IPS LCD display, and naka-notch display pa siya. Pero itong bonus content dito, bumawi si Vivo sa needs of brightness. Even though hindi siya AMOLED, pag sinagad nyo yung brightness level niya, feel nyo napakaganda ng display quality niya. Yun yung magandang napansin ko dito sa Vivo Y11D. So, pag minax yung brightness, hindi nyo akalain na 720p lang resolution niya, nakaka-boost sa quality ng display na itong smartphone na to, na which is very, very convenient. So, pag manonood kayo, maglalaro man dito sa Vivo Y11D, all goods naman. At, syempre, yan ang pinaka-favorite ng mga consumers natin na gagamitin to for outdoor activities. Like, for example, sa trabaho nyo nasa outdoor, tapos hindi nyo makita, di ba, direct sunlight, eto, makikita nyo talaga ng very clear dahil yung needs of brightness na mataas. Kaya, perfect na perfect to sa mga consumers na nagda-navigate parate, motovloggers natin, motor taxi riders, yung mga ganyan, delivery riders, di ba? Pwede. And even mga Grab or TNVS, ito, pwede nyo pang harabas ang Vivo Y11D when it comes to navigating or accepting bookings, di ba? Maganda pa sa kanya, it's 120Hz screen refresh rate for smoother animation. When it comes to operating system, very interesting dahil naka-Origin OS 6 na siya. Yan na po yung bagong manufacturer's UI ng Vivo. It's Origin OS para sa mga AI features, kaya naging Origin sila. And syempre, magandang balita, it's Android 16 na siya. So, hindi na kayo maghihintay. Hindi nyo na po prolong yung agony nyo when it comes sa what do you call this one? Para sa sa operating system dahil nasa latest OS naman na siya ng Android. Ito lang ang medyo nakaka-disappoint the processor.
Even for its sale price, it's Unisoc T7225. Mas mababa pa sa Unisoc T7250. Anak ng kabayo, di ba? 7225 for a price lang na above 10,000 pesos. Wowie. Sobrang hindi sulit. It's overpriced yung kanyang chipset sa ganyang presyo. Okay? So, even for its sale price sa 7,000, hindi rin acceptable eh. Usually, ang T7225 na-accept yan for a price na below 5,000 pesos dahil medyo, low performance ang processor na yan. Hindi siya pwede for gaming na mga hardcore gaming. Kasi, again, for this kind of price tag na 10,000 pesos, usually, mga ibang brands nag-offer ng Dimensity, di ba? Mga Helio na matataas, or even Snapdragon na mga 5G processor. So, again, syempre, kung ganito rin ang presyo ng Vivo Y11, di magkakaroon ng option yung mga ibang consumers to go sa mga ibang brands dahil mas better yung mga processor niya. Uulitin ko, yung processor niya hindi bagay, pero alam mo yun, kumbaga bumawi naman si Vivo sa mga ibang specification dito sa device na to. Kaya parati ko, i-remind ko sa inyo, itong processor niya is not great for gaming. Kaya kung maglalaro kayo sa Vivo Y11, di mga light lang maglalaro nyo, like MOBA games, o ML, o Nerf Kings, mga ganyan lang. Even COD, pero pag Genshin, huwag nyo nang balakin, medyo hindi na po makakaya ng Vivo Y11D and even for the Wuthering Waves. When it comes to camera performance, it's 50 megapixel main and a 5 megapixel front-facing camera. So, yun naman, the quality itself ng rear camera, na-try ko na to sa Baguio, nag-try ako niyan sa outer, napaganda, malinaw, at okay na okay rin yung image processing niya, even for the front-facing camera. Yung front-facing camera niya medyo mababa. Merong, even for outdoor shots, meron tayong mga nakikitang noise sa background natin na doon mo feel talaga na mababa yung megapixels niya. Pero the rear camera, it's outstanding. Okay na okay siya. Medyo OLEDs lang for the 5 megapixel camera. Even for its sale price, medyo OLEDs talaga ang 5 megapixel. Mababa. So, maganda rin naman dito is dual steer speakers at meron pa siyang volume booster up to 200% volume. Legit, pag sobrang tinasan nyo yung volume niya, sasakit na lang yung tenga nyo sa lakas. Sobrang lakas ng speakers niya. It's dual steer speaker. So, medyo weird lang din or awkward yung placement ng speakers niya. I think, magkapareho sila ng placement sa taas ng stereo ng speakers niya, di ba? So, yung labas ng sound, parehong ganun, hindi balance, di ba? Pero stereo speakers, okay naman siya. And maganda rin sa Vivo Y11D sa likod ng kanyang, sa likod niya is meron siyang decorative LED notification. So, it's not a big feature, pero it's a good addition dito sa smartphone na to. For example, ganyan siya, di ba? Tapos, hindi nyo napansin may notification, umilaw. At least, mapapansin nyo siya. Even for charging, makikita nyo dyan kung anong kulay na pag full charge or hindi. So, okay naman. Magandang addition din yung kanyang LED notification light. Siyempre, pinaka-favorite ko dito, the battery. So, 6,500 mAh battery capacity. Malaki. So, paldong-paldo kayo sa battery nito at yan na, dyan bumabawi ang mga ibang brands. Tulad na lang, so hindi sila makabawi sa RAM kasi medyo mataas, bumabawi sila sa battery capacity ngayon. So, 6,500 mAh, expect nyo na maganda ang battery performance nito. And yan din ang napupusuan din ng karamihan ng consumers natin when buying smartphone today is meron malaking battery capacity. At yan ang matutuwa kayo sa Vivo Y11D. It's 44 watt fast charging rate. So, in 1 hour 30 minutes, full charge na agad itong smartphone na to, which is very, very convenient din. When it comes to IP rating, it is IP65 water and dust resistant. So, I think for its price na 7 to 10,000 pesos, medyo mataas ang kanyang protection compare sa mga ibang brands sa IP64. Pero again, hindi pa rin siya recommended masubmerge sa water dahil medyo mababa ang kanyang IP rating. Pero welcome addition of course ang IP65. Pwede siya, for example, kinabit niya sa motor niyo, umulan, yung mga ganyan droplets ng ulan, valid ang kanyang protection. Pero once nalulublob siya sa tubig, kahit nga 1 minute lang, there's a possibility masira yun or makompromiso yung loob niyan. Kaya hindi ko siya ma-recommend for that kind of scenarios. Pwede lang siya for accidental drop, accidental spillage, and mga raindrops. Okay? At ang pinaka nagustuhan ko sa Vivo Y11D, real talk yung design. Diba? Pang socially ng design ng Vivo Y11D. Yun ang ano dito, yun ang isang panigurado makakuha ng attention ng mga consumers natin. Meron siyang very aesthetic design. Yan na rin naman ang sinasabi ko sa karamihan or majority ng mga Vivo reviews ko. Pinaka-favorite ko talaga at inai-excite ako when unboxing a Vivo smartphone. Yung kanilang design, yung kanilang effect, yung kanilang pag-gradient color. Paniguradong matutuwa kayo sa design din ng Vivo Y11D. So yun mga idol ang kanyang specifications. And sana nakatulong ito sa inyo kung nagde-decide kayo bumili nitong smartphone na to.
Sample rear camera of the Vivo Y11D. So as you can see, support niya is Full HD 1080p up to 30 FPS. So dito tayo sa Baguio, grabe ang fog mga idol. Ang ganda talaga dito sa Valley Point. Oh. So ayan yung kanyang quality. Sad to say, wala siyang support for any 60 FPS. So video sample, front-facing camera of the Vivo Y11D. So when it comes sa front-facing camera, medyo maraming noise sa front. Hindi ganun kaganda yung quality ng front-facing camera niya, especially for video. Ayan, nasa ano naman tayo, outdoor. Medyo makulimlim, pero yung tama ng ilaw is okay naman yung lighting condition natin. Pero ayan, nagkakaroon siya ng noise. I don't know kung sa direct sunlight mas better. Pero the quality itself, for its price, medyo hindi ganun kaganda. So ayan mga idol, ang ating full review sa Vivo Y11D. Ang pinaka main question, Lods, sulit nga po ba itong smartphone na to? Definitely sulit siya. Depende kung magkano nyo siya nakuha. Kung nakuha nyo siya sa mall, offline stores na 10,000 above, medyo olats. Kasi unang-unang madidisappoint kayo, processor talaga. Sa kanyang presyo na 10,000 above, usually nakikita na natin Dimensity, Snapdragon, 'di ba? Ito kasi Unisoc, tapos mas mababa pa doon sa mababa na nga, 'di ba? 7250. So, kung makuha niyo siya ng 7,000, 8,000, 'yun, medyo reasonable kasi I know mababa ang chipset, bumawi naman sa mga ibang specification ng Vivo Y11D. Kaya ulitin ko, itong smartphone na to ay hindi po naka-design sa mga consumers na primary nila is gaming. Hindi ko siya ma-recommend for gamers mga idol. Medyo mababa po ang processor ng Vivo Y11D. So again, kung interested kayo dito sa smartphone na to, dito lang kayo bibili sa ating link. Tap mo yung video, may shopping button dito. Mura at bagsak presyo lang makukuha ang Vivo Y11D. And sana mga idol, nakatulong ito sa inyo kung nagde-decide kayo na itong smartphone na to. Sulit naman siya. Depende na lang po kung magkano siya nakuha. Kaya kung gusto niyo siya makuha ng bagsak presyo, dito lang kayo bibili sa ating link.